Guys, totoo nga ang chismis at binabalita ng OWA na magagamit nga ang OWA e-card bilang isang discount card sa mga piling store sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kagaya dito kay Kabayan na nagamit niya ang kanyang OWA e-card para makapag-avail ng 20% discount sa Starbucks sa Saudi Arabia. Hello guys, nagamit na namin yung OFW card namin dito sa Starbucks. At meron tayong 20% off sa lahat ng may OFW card or OWA member na dapat merong card ay makakakuha ng 20% off discount dito sa Starbucks. Ayan. Ayan, 20% off. And ito yung resibo. Ayan po, 20% off, 20% off, dalawang mocha frappuccino yung in-order namin. Pero yung cake po, hindi siya kasali sa discount, yun pa din. So, total ay 58 real. So, hindi lang para talaga pataba sa wallet lang ang OWA e-card. May use at may purpose talaga ito para sa mga OFW. Gaya sa pinaliwanag dito ng ating OWA admin, PY Kaunan. Common lang po ng tanong ko, this come from my followers po about e-card. So karamihan po ng tanong doon sa comment section, para saan po ba talaga yung e-card na yan? Pampakapal lang ba ng wallet? Actually, magandang tanong yan. Hindi naman pampakapal ng wallet, grabe naman. Una mo sa lahat, yung e-card natin, connected na yan sa eGov app. So kung ayaw nyo pong kumapal yung wallet nyo, may digital card na po yan sa eGov app. So na-download din nyo po kung saan po kayo nag-i-travel. Nandun na, tingnan nyo yung eGov, nandoon ang e-card. Pero alam mo, maraming OFWs, talagang nagsabi, gusto nila ng pampakapal ng wallet. Gusto nila ng actual government ID na nagsasabi doon na they're an OWA member. So, we give that for free. No? But we have a digital version of that. It's in the eGov app. So, para saan yan? For you to, para ma-access mo yung services ng OWA, wala nang question. Pupunta ka sa OWA, ayan, no? May e-card. Just like the other IDs, no? Pag-ibig, ganyan. Pero, sabi ko nga, sayang naman. Nandiyan na yung card. Gayahin natin yung pag-ibig. Ay, wag yung word na gayahin. Best practices yung pag-ibig. Yung pag-ibig may 300 plus na establishment sa Pilipinas na may diskwento. So, gawin natin sa e-card ng OWA yan, sa government ID ng OWA. Lagyan natin ng mga diskwento mula sa iba't ibang partners natin. Pero, hindi gaya ng pag-ibig na pang-Pilipinas lang. Yung sa OWA, lagyan natin ng diskwento at privileges sa iba't ibang lugar sa labas ng Pilipinas at sa Pilipinas. So, sa Pilipinas, ang Nike Philippines nagbigay ng up to 50% discount. Sabi naman ng iba, ma'am, hindi ko naman afford yung Nike. Okay, parang gusto mo sapatos na yata yung pero dito sa Hong Kong, we're very happy na today, na-anunsyo natin, over 25 plus, 27 actually, na mga iba't ibang mga negosyo sa Hong Kong, balikbayan boxes, remittance centers, clinics, restaurants, no? And other stores na magbibigay ng diskwento. Alam nyo sa KSA, sa Saudi Arabia, Starbucks is giving 20% discount in all their 700 stores para sa mga frappuccino. Ang mga OFW hindi makapaniwalang tinatanggap yung OWA ID. Pinipicturean yung resibo kasi may OWA discount nakalagay, pati yung POS. So, this is, sabi ko nga kanina, ito ay pandagdag sa mga programa at benepisyo na ng OWA. Di ba nakakatuwa naman paminsan-minsan na may mga ganyan, di ba? At para sa halagang 1/4 sa loob ng 2 taon or 50 pesos, parang sulit na. And it's our way to attract the inactive and yung mga hindi talaga members to be active members and to continue to be an active member. And ang aming hiling, meron din kaming i-aanunsyo sa September 25, airlines, schools, clinics, pharmacies. Siyempre para sa mga ladies, meron ding mga papaganda, di ba? Para wellness naman yan. And expect nyo pa na patuloy lang kami sa pagdagdag niyan kasi marami talaga tayong gustong i-attract ng mga OFWs para maging OWA member.
Alam niyo, Ma'am Marites, kwentuhan ko lang po kayo tungkol sa OWA e-card. Yeah. Ito po ay isang government ID, katulad ng national ID, driver's license, magagamit po ng ating mga active OWA members. Pangalawa po, ito po mismo nasa eGov app. So pag nakalimutan niyo to, pwedeng ipakita yung nasa eGov app. Pangatlo, pag nag-a-avail ng mga OWA programs, ito na lang ay ipapakita ninyo, hindi nyo na kailangan passport or ano, ito na lang pong OWA e-card. At pang-apat, may bonus pa. Oh. Hindi lang government IT. Over 100 discounts po yan from all over the world. Iba't ibang mga establishments, airline companies, restaurants, clinics, butika, remittance centers, mga balikbayan boxes, hotels at marami pa pong iba para po sa inyong lahat yan. Iyan po deserve ng OFW. Maraming salamat po. Kuha na po kayo ng OWA e-card. So sa mga kababae kong OFW na mayroon ng OWA e-card, nagamit nyo na ba ito bilang discount card sa Pilipinas or sa ibang bansa? I-comment nyo naman sa comment section ng video na ito. Sa mga OFW naman na nandito sa Dubai or sa United Arab Emirates na wala pang e-card, pwede na kayong makakuha ng OWA e-card sa Migrant Workers Office Dubai. Paano? Eto. Sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga hindi pa nakakapanood, lalo na sa mga OFW dito sa United Arab Emirates, uulitin ko lang na pwede na kayong makakuha ng OFW e-card or mas kilalang OWA e-card sa MWO Dubai or Migrant Workers Office Dubai na dating Polo Dubai. Pwede na kayo pumunta doon kahit anong araw basta weekdays na hindi na kinakailangan ng appointment. Basta nakapag-register kayo sa OWA e-card application online na ilalagay ko yung link sa description ng video na ito. At ituturo ko sa inyo kung paano. Sa mga nagtatanong naman kung meron din daw ba nito sa iba't ibang mga polo sa iba't ibang mga bansa. Ang sagot guys, ang pagkakaalam ko ay sa Polo Dubai pa lang meron. Dahil nga ito yung iniwan ditong printer ng OWA e-card dahil sa hindi naging successful na OFW caravan. Pero sana soon ay maglagay din sila sa iba't ibang mga polo sa iba't ibang mga bansa. Pero sa mga uuwi sa Pilipinas ay makukuha nyo ito sa OFW Lounge NAIA Terminal 1 at NAIA Terminal 3. So, eto na nga guys, nakakuha na ako ng aking OWA e-card sa MWO Dubai at ituturo ko naman ngayon sa inyo kung paano. Una guys, para makakuha kayo ng OWA e-card sa Migrant Workers Office Dubai, ay kailangan nyo muna mag-register sa website ng OWA e-card sa Dubai na ilalagay ko sa description ng video na ito para madali nyong makuha. But take note guys, dapat aktibong miyembro kayo ng OWA or dapat hindi expired ang inyong OWA membership. Pero huwag kayo mag-alala guys dahil kung expired naman ang OWA membership nyo, ay walk-in na lang din ang pagre-renew nito kung same employer lang din ang pinagtatrabahuan nyo. Kailangan nyo lang magdala ng inyong kontrata, Emirates ID at any proof of employment kagaya ng Certificate of Employment, pay slip at iba pa. At 92 dirham para sa membership ng OWA. Ngunit kung active member pa kayo ng OWA at hindi pa expired ang OWA membership nyo, ay hindi nyo kailangan ang mga yan dahil Emirates ID lang din ang hinahanap sa Migrant Workers Office Dubai kapag punta nyo. At hindi naman tinatanong kung taga saang Emirates kayo. Kaya pati ang mga taga Abu Dhabi at iba pang mga taga Emirates ay pwede makapunta dito basta nakapag-register kayo. So, para makapag-register na kayo para sa inyong OWA e-card, ay kailangan nyo pumasok sa link or sa website ng OWA e-card Dubai na ilalagay ko sa description ng video na ito. At pagpasok nyo sa website ay ito ang lalabas. At dito naman ay makikita nyo na dyan na nakalagay ay OWA Dubai. Tapos ilalagay nyo na ang inyong last name, first name at ang inyong middle name. Dito naman sa suffix, kung may suffix kayo, ay ilalagay nyo dyan at nandyan ang pagpipilian. Pero kung wala naman kayong suffix, ay iwanan nyo lang yang naka-blank. Then, ilalagay nyo na ang inyong gender or kasarian at ang inyong birth date. Dito naman sa mobile number, ang hinihingi ay Philippine number. Pero kung wala kayong Philippine number, para makapag-proceed, ay pwede nyo ilagay ang Philippine number ng kamag-anak nyo sa Pilipinas. Pwedeng nanay nyo, asawa nyo, or anak nyo. Dito naman sa worksite, nakalagay na dyan ay UAE. At dito naman sa address, ang hinihingi ay address nyo sa Pilipinas.
Then after that, ilalagay nyo na ngayon ang inyong email address. At dito naman sa in case of emergency, eto guys yung contact person in case of emergency. So ilalagay nyo ang kamag-anak nyo dyan, pwedeng nanay nyo, asawa nyo, or anak nyo. At kanilang mobile number. Then dito naman guys sa signature, para makalagay kayo ng signature dyan, ay kailangan nyo sumulat ng pirma nyo sa malinis na bond paper at pipicturean nyo para ma-upload nyo dyan sa signature. At dyan naman sa photo, dapat maayos na photo ang ilalagay nyo dahil kung anong picture ang ilalagay nyo dyan ay yun ang lalabas sa inyong OWA e-card ID. Then i-click nyo na yung small na box at i-click nyo na yung I'm not a robot. Then click submit at lalabas na ito, success. And click OK. At meron na kayong queue number at lalabas dito na application successfully submitted. At may matatanggap kayong email or email galing sa OWA at yan ay ipapakita nyo screenshot sa security guard sa MWO Dubai or sa Polo Dubai. So ngayong nakapag-register na kayo sa OWA e-card application sa Polo Dubai, ay pwede kayo mag-walk-in sa MWO Dubai or Migrant Workers Office Dubai any days basta weekdays guys. But take note na kapag Friday ay half day lang sila. So hanggang 11 AM lang ang cut-off nila na pwede kayo makapasok sa loob. At ayun na guys, kapag nag-walk-in kayo ay 5 minutes lang ay makukuha nyo na ang inyong OFW e-card. At free ito or libre, wala kayong babayaran ni piso. Doon kayo pupunta sa second floor sa room 9. So ganito ang makukuha nyo sa Migrant Workers Office Dubai kapag pumunta kayo doon. At ang kagandahan ngayon sa Migrant Workers Office Dubai ay halos wala ng pila. Napakalaki na ng pinagbago, hindi kagaya noon.